So, let's discuss Chapter 7, Death from Asphyxia. So, first, let's define what is asphyxia. Asphyxia is the general term applied to all forms of violent death, with result is primarily from the interference with the process of respiration or the condition in which the supply of oxygen to the tissues or both has been reduced below the normal level. Ang asphyxia ay isang kondisyon na kung saan ang katawan ay nawawalan ng sapat na supply ng oxygen at nagiging sanhi o nagiging dulot sa hirap sa paghinga, pagkawala ng malay o kamatayan. Halimbawa ng asphyxia ay yung pagbara ng daanan sa hangin, pagkalunod o pagkalanghap ng nakakalasong gas. Sick death. This associated with the failure of the arterial blood to become normally saturated with oxygen. Ibig sabihin, yung sick death daw, nagaganap siya kapag yung kapag nawalan tayo ng hangin sa utak sa loob ng 4 to 5 minutes. Ibig sabihin nun, pag nangyari yun, pwedeng mamatay yung cell natin. May may limang causes tayo ng sick death. Ito yung cardiac arrest, ah, choking or suffocation, carbon monoxide poisoning, uh, drug overdose, at complication during surgery. Siyempre, meron rin tayong 4 symptoms. Ito yung loss of consciousness, blue or gray skin, dilated pupils, at seizures. Yun lang. Anemic anoxic death. This is due to a decreased capacity of the blood to carry oxygen. Anemic anoxic death happens when the body doesn't get enough oxygen because the blood can't carry it properly. This can be caused by not enough red blood cells, breathing in harmful gases like carbon monoxide, losing a lot of blood. Without oxygen, the body cells start to die, especially in the brain and heart. If this goes on too long, it can cause death. Stagnant anoxic death. This is brought about by the failure of circulation. Stagnant anoxic death is not a commonly used for standardized term in medicine or biology, but it appears to describe processing involving cell or tissue death due to lack of oxygen in a non-flowing environment. Likely meaning, stagnant anoxic death likely refers to cell or tissue death caused by lack of oxygen due to stagnant condition, where blood or another oxygen carrying oxygen is not circulating. So additional lang dun sa stagnant anoxic death is nangyayari siya kapag yung ating circulation ng ating blood is mahina. Like for instance, during heart attack, binablock dahil sa poor blood circulation, binablock nito yung ating blood vessels, which is napipigilan na ma-deliver yung oxygen sa ating katawan papunta doon sa ating brain cells, which is kapag hindi siya umabot doon, pag hindi umabot sa brain cells yung oxygen, maaaring mamatay ito within 4 to 5 minutes nang nang dahil hindi makadaloy or ma-deliver yung oxygen. Yun lang. Histotoxic anoxic death. This is due to the failure of the cellular oxidative process. Although the oxygen is delivered to the tissues, it cannot be utilized properly. Dito naman po pumapasok yung uri ng pagkamatay na nangyayari kapag hindi magamit ng katawan ng maayos yung oxygen. Lalo na yung kahit na maayos itong naihatid sa ating mga katawan. The snake stage typically refers to a clinical phase in which patients experience dyspnea, meaning shortness of breath or difficulty breathing. This is a symptom of rather than a formal stage of a disease, but it can be described in the context of various medical conditions. Here are the symptoms of that may affect the respiratory system.
rapid breathing, yun yung magkakos dahil sa panic. Yung nasal and other nasal flaring, widen while breathing, yun yung pag laki ng ilong kapag pag humihinga. Cyanosis, bluish skin, color blue. Example na lang natin yung parang magmumukhang Smurf. Anxiety or restlessness. Hindi mo kung sa akin sa term ng anxiety, hindi mapakali. Kasama na rin dun yung rapid breathing tsaka yung panic. Hypoxia, low oxygen saturation. Yun yung pagkawala ng hininga. Tapos yung use of accessory muscles. Yun yung paggamit ng kasama sa respiratory system yung yung pag-movement ng leeg. Examples na ito is sternocleidomastoid, yun yung largest muscle on neck. Scalene, side neck. Intercostal, yung sa muscle sa ribcage. Tsaka abdominal muscle. Nagagawa lang ito, maapektuhan lang itong mga accessories muscles kapag mayroong respiratory effort na ginawa. Convulsive stage. Retention of carbon dioxide stimulates the central nervous system. Cyanosis becomes more marked. Eyes become staring and pupils dilated. So, ang dugo po natin ay nangangailangan ng oxygen. Isa ito sa mga importanteng components ng ating dugo at dahil nga may retention ang carbon dioxide, ang dugo ay naapektuhan ng malala. At masasabi natin nasa convulsive stage na ang tao kapag ang cyanosis ay kitang-kita na. Sa mga hindi nakakaalam ng cyanosis, ito ay ang pag-iba ng kulay ng ating parte ng katawan na nagiging blue o asul. Ang mga apektadong parte gaya ng labi, mga daliri. Isa pang sintomas ng convulsive, convulsive stage ay ang pagiging dilated ng pupil. Up next stage, there is a paralysis of respiratory center. The breathing becomes shallow, slow, and gasping. The victim dies of heart failure. Ito yung pagkaparesa ng respiratory center sa utak. Ibig sabihin, di niya makontrol yung normal na paghinga. Yung paghinga na nagiging mababaw o mabagal at minsan humihinga na lang o halos wala na. Dahil kulang sa oxygen o sobra sa carbon dioxide sa katawan, tumitigil ang puso. Dito namamatay po yung mga biktima. Karaniwang tinatawag to na heart failure. Distinguish the difference between homicidal hanging and suicidal hanging. The distinction between homicidal hanging and suicidal hanging primarily lies in the manner, circumstances, and physical evidence present at the scene of the death. So yun, nakasalalay yung paraan sa mga pangyayari at physical na ebidensya na naroroon sa pinangyarihan ng krimen. So here's how they generally differ. The first one is the intent. Homicidal hanging, the victim's death is caused by another person, and the individual who caused the death may have stag the scene to look like a suicide. So, in homicidal, pwedeng palabasin ng isang ng suspect or ng criminal na suicidal yung nangyari sa isang sa biktima. Pero in suicidal hanging, the victim intentionally ends their own life, usually with the intention of self-harm and without external interference. And then number two, the type of knot or suspension. Homicidal hanging often, the knot may be tied in a manner that suggests it was done by someone else. It could be tied in a way that is inconsistent with how a person would tie it for themselves, or the victim may be found in an unusual or awkward position that suggests a foul play. While suicidal hanging, the knot is typically tied by the victim themselves. In a suicide, the knot is usually at a height that allows a person to hang themselves, often tied in a way that makes sense for a self-infliction.
So, symmetrical. When the knot or nose is at the midline of the body, either the occiput or just below the chin. Yung symmetrical is, yung pagbigti niya, yung tali, is nasa gitna ng leeg or nasa ilalim ng baba niya. Tas yung ulo ay karaniwang nakasentro at hindi nakayuko sa alinmang gilid. Yung posisyong ito ay nagpapahiwatig na ang pagbibigti ay maaaring sinadya o mayroong isang tiyak na paraan ng pagsagawa nito. Yung asymmetrical naman is yung tali niya nasa gilid, wala siya sa gitna ng leeg. Yung ulo is karaniwang nakayuko sa kabilang gilid. Ito ay maaaring nagpapahiwatig na ang pagbibigti din nun is maaaring hindi sadya o mayroong isang panlabas na pwersa na nakakaapekto sa posisyon ng ulo at leeg. Mahalagang tandaan na yung pagkakaiba ng symmetrical at asymmetrical kasi isa siya sa mahalagang elemento ng forensic investigation. Yung posisyon ng tali kasama na iba pang mga ebidensya ay maaaring makatulong sa pagtukoy kung yung pagbibigti na nangyari is sinadya, aksidente or pagpatay. Ang impormasyong ito ay ginagamit ng mga eksperto pang maunawaan ang pangyayari na humantong sa pagkamatay. Asphyxia by strangulation is produced by compression of his neck by trying to ligature around the neck, and the tool ends are pulled in the opposite direction in such a manner to tighten the ligature. Yung asphyxia strangulation daw, ito yung pagsakal or pagkuyom ng isang tao na nadudulot ng kamatayan o pagkawalan ng hininga. Halimbawa dito yung yung sinakal mo yung kaaway mo. Tapos kapag sinakal mo yung kapag sinakal mo siya, parang nababarahan yung hangin kaya nagdudulot ng kamatayan. Tapos yung manual strangulation or throttling din. Ito din yung gamit nito, yung kamay or daliri, braso, gaya na lamang ng pagsakal gamit yung dalawang kamay na nadudulot ng kamatayan. Palmar strangling, form of strangling wherein palms of the hand are used in implying pressure over the neck while the assailant is either in the or at the back of the victim. Yung example niyan is palmar strangulation is a type of manual strangulation disgusting by the use of the open palms rather than finger stumps or other implements. Garroting, form of strangulation wherein a metal collar or strap is placed around the neck and tightened to compress the neck. Ito daw po yung isang paraan ng pagsakal gamit ang metal, lubido strap na mahigpit na ibinabalot sa ating leg upang hadlangan ang ating paghinga at ang daloy ng dugo. Magi, a form of strangulation wherein the assailant stand at the back of the victim and the forearm in applied front of the neck. Yung example niyan is mugging is the forensic context refers to a type of manual strangulation where the attacker wraps one arm around the victim's neck from behind. Comprehension of the neck with a stick, rod, or pipe. Ito naman yung pagpiga o pagdiin sa leeg gamit ang pamalo, tubo o anumang matigas na bagay. Halimbawa nito ay ang kahoy, bakal o plastik na tubo na nagdudulot ng pagbara sa daanan ng hangin, paghinto ng daloy ng dugo patungo sa utak, at pagkawala ng malay. Asphyxia by suffocation. Ang asphyxia by suffocation ay isang uri ng asphyxia na nangyayari kapag ang isang tao hindi makahinga dahil nasusuffocate o nababarahan ang daanan ng hangin na maaaring sa pamamagitan ng pagsakal, pagtatakip ng bibig at ilog. Gaya na lamang ng nasa picture, ganyan po yung asphyxia, yung parang nababalutan ka ng kunwari na lang din ito yung sa unan, ganon. Smattering, pagsakal sa paghinga. A
Mas madaling ay tumutukoy sa pagkakabara ng hangin sa ilong o bibig ng isang tao. Kadalasan ay hindi sinasadya na nagdudulot ng hirap sa paghinga o tuluyang pagkamatay. Example, maaring masakalang isang sanggol kung matabunan ng unan, kumot, or katawan ng magulang habang natutulog. Overlying, pagkakadagan o pagkakadagan sa katawan kadalasan ng sanggol. Overlying ay isang hindi inaasahang pagdagan ng mas mabigat na katawan tulad ng magulang sa sanggol. Habang natutulog tutulog sa isang kama, maaaring humantong ito sa smattering o pagkamatay ng bata. Ganging, pagkakasamid o pagkakabara sa lalamunan. Pagsamid o pagbara sa lalamunan dahil sa pagkain, laruan o ibang bagay. Plastic bag suffocation. Ito yung pagkakasakal kung saan yung airtight seal ay nagdudulot ng kakulangan ng oxygen at pagdami ng carbon dioxide sa katawan. Bagamat bihira ito, sa mga kaso ay madalas na aksidente sa mga bata naglalaro ng plastic bag. Kasi yung mga uring kaso nito is yung gaya nga na aksidente karaniwan sa mga bata tapos pagpapakamatay. Ginagamit ng ilang individual bilang paraan ng pagpapatiwakal lalo na mga matatanda at may mga malubhang sakit. Tapos yung pagpatay, bihira ngunit possible kasi kadalasan kasama ng iba pang palatandaan ng karahasan. Choking naman. Yung isang uri ng suffocation na sanhi ng pagbara sa daanan ng hangin. Gaya nun, pwedeng pagkain, laruan, or blood clots. Ito ay life-threatening dahil mabilis yung pagkawala ng oxygen sa utak. Tapos yung mga sanhi nito, pagkain, yung mga laruan, ganun lang din. Tapos yung palatandaan nito, yung nakahawak sila sa lalamunan. Tapos yung pag-ubo o paghihingal, sabay yung pagbabago ng kulay ng balat nila. Yung kadalasang ginagawa sa mga nag-choke is yung back blows. Yun yung parang pinapalo yung leeg yung likod. Sunod is abdominal thrust. Yun yung yung kamay ilalagay sa yung tinutulak sa bandang pusod. Sunod is yung CPR. Yun lang. Okay, so sa Votimus, too much alcohol intake, which is nangyayari to sa mga taong mahilig uminom ng alak. Kapag yung isang tao is nasobrahan sa pag-inom ng alak, then nagsusuka-suka siya. Kapag yung suka niya is hindi niya nailabas, then napunta doon sa maaring yung suka niya is mapunta doon sa daanan ng hangin, which is sa trachea. Sa trachea ay yung daanan ng hangin or air, kumbaga parang yun nga, daanan ng hangin. Tapos kapag hindi siya or naharangan nito yung daanan ng hangin, maaring yung isang tao is mawalan ng malay or maging sanhi ng kanyang pagkamatay. Leading pulmonary tuberculosis typically refers to hemoptysis, which is the coughing up of blood from the lungs of bronchial tubes. This is a potentially serious complication and may occur in both active and post-tuberculosis disease. Karaniwang tumutukoy sa hemoptysis na kung saan ay ang pag-ubo ng dugo mula sa mga baga o bronchial tubes. Ito din ay isang posibleng malubhang komplikasyon at maaaring mangyari sa may parehong aktibong tuberculosis o TB at sa mga karamdaman na matapos sobrang pagod sa katawan, yung paninikip ng dibdib at yung pagbaba ng timbang sa kapag kakasakit ng ulo. Ang dentures naman ay ang paggamit ng dentures o panggiling ngipin ay maaari magdulot ng pagkabara sa daanan ng hangin o pagkakapos ng hangin sa ilang pagkakataon.
lalo na kung ang mga ito ay hindi maayos ang pagkakasuot, sira o maluwag. Gaya na lamang ng kapag kumakain ka tapos may pustiso ka, yung dentures pustiso o pustiso, kapag hindi maayos yung pagkakalagay, ano, maaari mo itong parang yung gilagid mo yung gums mo, maaaring makasira, magsugat, ganon. Tapos yung bolus of food naman, ay tumutukoy sa masa ng pagkain na nabuo sa bibig matapos itong ngumuya at haluan ng laway na handa ng ilunok at ipadala sa lalamunan. Halimbawa nito yung yung kapag yung bata nakalunok ng yung bata pa masyado nakalunok ng kunwari malaking pagkain gaya ng mga chichirya, ganun. Tapos parang nacho-choke siya. Ganun yung bolus of food. Tapos isa din to sa kapag hindi hiniwa-hiwa yung pagkain o kaya ng biscuits, ganun, kapag nacho-choke yung bata. Tapos, next pala. So, dito tayo sa asphyxia by drowning or submersion in water. The air passages are submerged in water therapy, preventing the forced flow of air into the lungs. The whole body doesn't need to be submerged in water. Ito yung isang uri ng asphyxia kung saan mga daanan ng hangin, ilong o bibig ay nakababad o nakalubog sa tubig, kaya hindi nakakapasok ang hangin sa baga. Hindi na kailangan ng buong katawan ay nakalubog, basta't ang ilong at bibig ay sa ilalim ng tubig. Maring magdulot ito ng pagkalunod dahil walang hangin na pumapasok, nauubusan na ang oxygen ng katawan at unti-unting titigil ang paghinga at pagtibok ng puso. Asphyxia. Asphyxia by compression of the chest or traumatic crash asphyxia is a form of asphyxia death wherein the exchange of gases into the lungs is prevented due to trauma to the chest and ad- abdomen. Ibig sabihin, yung traumatic crash asphyxia, ito yung uri ng pagkakasuffocate kung saan may matinding pressure na pumipigil sa paghinga. Ito yung pwersa sa chest natin o pressure sa dibdib na nagpapataas ng intrathoracic pressure. Ibig sabihin nito, pinipigilan nito yung lungs natin na mag-expand sa paglanghap. Kung yung glottis natin o yung opening of the windpipe ay nakasara, yung hangin natin ay may ipon sa chest na po pwedeng mag-increase ng pressure sa blood natin na bumabalik sa ugat sa ulo at sa leeg na po pwedeng magdulot ng congestion at may potential din na mauwi sa pagkamatay. May poor causes tayo niyan. Ito yung motor vehicle accident, industrial accident, crashes, at farming accident. Siyempre, hindi rin mawala yung symptoms yan. Ito yung cyanosis, the discoloration of the face, neck and upper body due to oxygen deficiency, facial edema, swelling of the face and neck due to blood congestion. Yung Burking naman, ito yung isang anyo ng traumatic asphyxia na ipinangalan kay Burke. Ang taong unang gumamit ng parang ito sa pagpatay sa magitan nito, ang salarin ay uupo sa aangkop sa dibdib ng biktima at sabay natatakpan ang ilong at bibig ng biktima upang pigilan ng paghinga na makapasok sa mga daanan ng paghinga or ng ilong. Gaya na lang nito yung kunwari, yung parang dadaan ka sa isolated na lugar tapos bigla kang kinuyob, kunwari bigla kang may hold up sa tapos nilagyan ng panyo yung bibig tsaka ilong mo. Yun yung tinatawag na Burking. Hindi ka makagalat. Pangpatulog doon na nilagay sa mismong panyo. Kaya nandudulot ito ng kunwari pagkawala sa sarili, pagkabalisa, ganon. Asphyxia by breathing irrespirable gases. Some gases, when inhaled, are detrimental to life and health. The most common gases which cause asphyxia death are carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen,
hydrogen sulfide, and sulfur dioxide. Ang asphyxia na dulot ng paghinga ng mga hindi mapigil na gas ay nangyayari kapag ang isang tao ay nakalanghap ng mga gas na nakakabawas sa supply ng oxygen sa katawan o nakakasagabal sa kakayahan ng katawan na gumamit ng oxygen. Sa madaling salita, ang mga daanan ng hangin ay puno ng mga gas na hindi angkop para sa paghinga ay umahantong sa pag-agaw ng oxygen. So ito yung meron tayong dalawang example na ilan sa mga gases na nagkakos ng asphyxia. The first one is the carbon dioxide. Breathing in high concentrations of carbon dioxide can displace oxygen in the air, reducing the amount of oxygen available for the body to use. High carbon dioxide levels can lead to respiratory acidosis. Respiratory acidosis is a condition where the body becomes too acidic due to the buildup of carbon dioxide in blood, which can severely disrupt normal body functions. And yung common sources nito is yung poor ventilation, confined spaces, or industrial accidents. And then the symptoms is shortness of breath, dizziness, confusion, and in extreme cases, and unconsciousness. And then the second one, which is the last, is the carbon monoxide. Carbon monoxide binds with the hemoglobin in the blood more strongly than oxygen does, preventing oxygen from being carried to tissues. This results in hypoxia or a lack of oxygen in the body. And the common sources, faulty furnaces, car exhaust, gas stoves, and fires. And then the symptoms is headache, dizziness, nausea, confusion, and if not treated, it can lead to coma and death.